May dalawang Bluetooth speaker tayo dito, Lodi. Ito sira na to. Hala na yung taas niya. Ayan, nasunog din yan eh. Sinaksak nila sa 12 volts. Nasunog. 7.4 lang to. Meron naman tayong dito. Ito siya yung style niya. Ito naman galing din sa scrapan to. Binenta na sa scrapan kasi nga nung pinagawa, nung binuksan, sumama lahat yung kanyang flex. Ayan. Ito, bibigyan ko kayo ng tip kung paano buksan yung mga ganito, Lodi. Ito yun eh. Ito, sira na rin yung speaker niya, pero naandar. Ayan. Nagawa ko na siya. Bali, ang naging problema niya, nagpalit tayo dito ng charging pin or charging socket. Ayan. Type C. Naglagay na tayo dyan. Okay na yan. Kasi naharos na yung kanyang dati. Ito, Lodi, kung may ganito kayong Bluetooth speaker na gusto nyong i-repair, ito ituturo ko sa inyo kung paano buksan ano. Ganito yan, Lodi. Kung sakaling natanggal nyo na yung mga tornilyo dito, ayan, yung mga screw nya, siguraduhin yung nakahawak kayo dito. Huwag ito yung sisikwatin nyo, Lodi. Ayan o. Ayan. Huwag ito yung tatanggalin nyo. Kasi sasama yung mga flex dyan. Siguraduhin nyo na dito kayo humawak. Ayan. Tapos, ito ang hihilain nyo. Harapan, front. Ayan. Ito, tinanggal ko na rin yung mga speaker niya eh. Ayan. Para ang sasama lang sa kanya ay yung speaker. Ito. Kasi kung itong likod ang binuksan nyo, ang sasama sa kanya ay yung kanyang flex. Ayan. Yung ribbon wire na yan. Ganyan nangyari nung pinagawa to. Tapos, pagka i-charge kasi daw, okay pa naman. Kaya sigurado battery lang. O kaya naglulus lang yung charging socket niya. Pero nung pinabuksan, ito yung inunang binuksan. Ayan o. Ayan. Kaya nung paghilang ganyan, sumama itong mga to. Yun, tuluyan lang hindi umandar. Kasi nga wala na silang control dito. Nagpa-power siya pero wala na silang control. Hindi na nila may select yung mga selection dito. Itong selection niya pala ay detached na yan. Touch to switch na yan. Auto na siya. Ayan o. Hindi na siya gumagamit ng mga traditional na pindutan. Medyo semi high-tech na rin itong Bluetooth na to. Pero ngayon, ang gagawin natin, yung amplifier nito ay gumagana siya sa 7.4. Ayan, medyo malakas din. Kasi hindi naman siya yung generic na talaga. Ito yung generic. Ayan. Ayan siya. Malalaki yung speaker nito. Ayan. Pero i-check natin kung ilang ohms yung speaker. Ito, nasa 2 ohms ang isa nito eh. 2 ohms, tapos 10 watts siguro to. I-check natin to, itong speaker na to kung 2 ohms din. Sa bagay pwede naman yung 4 ohms. Medyo hirap na. Kaya malalakas yung mga class D amplifier kung minsan na mga ganito. Kasi nga gumagamit sila nasa 2 ohms yung ginagamit nila. Check natin, Lodi, sa multi-tester. Ayan, naka-charge yung ating multi-tester. Nalubat kasi eh. Ayan. Set lang natin sa X1, mga ganyan. Pwede yan. Okay, 0-0 natin. Calibration lang. Ayan. Check natin dito. Ayan, kung makikita nyo dito, Lodi, sa multi-tester, ayun, nag-pick siya doon sa number 2, yung needle. Kaya ibig sabihin, 2 ohms yan. Ayan, nandito siya. 2 ohms. Kahit baliktad dyan. Ayan o. Basta pagka ohms yung binasa niya, sigurado pupunta doon. Naka 2 ohms siya. Kabila din tayo. Okay, 2 ohms din siya. Ayan. So, ibig sabihin, may magpapatugtog na. Copyright na yun. Subukan na natin. Bilisan na natin kasi nga may magpapatugtog na doon sa gym. Subukan natin uli itong speaker naman na malaki. Ayan, kung napansin nyo dito, halos 2 ohms din siya. Ayan, nag-add lang yung sa may aking kamay.
Ayan, 2 ohms din siya. Ito, kabila. Okay, 8 ohms na to yung kanyang tweeter. Kasi may capacitor na yun. Okay. Sumobra pala yung ating multi-tester eh. Ayan. Na full charge, sumobra. Kaya hindi natin makontrol yung kanyang ayun, sumobra siya ng 2 guhit. Pero 2 ohms din siya, Lodi. Ayan. Naka-adjust lang yung calibrate kasi. Ayan. Na sobrahan ko sa charging. Ito. 3 volts lang kasi to. Kaya lang kinargahan ko ng battery na 3.7. Pero pasok pa naman yan. Okay. Ngayon, Lodi, subukan natin itong speaker na to. Kasi nga 2 ohms lang din. 2 ohms, 10 watts lang din siguro to. Malaki lang yung kanyang diameter. Ayan. Ngayon, subukan natin dito. Ayan. Ito yung na-detect natin kanina na speaker. Ayan. Wala naman na kayong ibang babaguhin dito o gagalawin. Basta may kabit nyo lang yung speaker nya. Tutunog na yan. Kaya nga lang, kung paano nyo ipapabricate ito. Sa bagay ako siguro, pag natanggal ko to, ibebend ko na lang. Ayan. Ibebend ko na lang to. I-curve ko na lang para lumapat dito sa ayan. Ayan yung kanyang tweeter eh. Dito ko na lang siguro ipapasok yun. Ayan. Update ko kayo kung functional na to o kung gumagana na. Ayan. Pero sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-connect. Balik tinanggal lang naman natin yung speaker nito eh. Ito yung kanyang speaker. Sundan nyo yung polarity. Ayan. Negative, positive. Tapos ito rin. Yung negative nya. Ito rin yung positive niya. Ayan. Okay. Tapos, iyon na natin. Andito yung mga function button niya. Ayan. On. So, tignan natin kung under yan. Yun, umandar siya. Connect ko lang sa Bluetooth, Lodi. Okay, madali lang po yan. Standing up, I should go and see some friends. Kung napansin nyo, Lodi, ay umoki siya. So, ibig sabihin, subukan kong isagad yung music. Okay. Who makes me wanna sing? Take me to the heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Ayan, baka makapirate kasi, Lodi, kaya hininaan ko, nilalakasan ko. Ayan. Wonders can be true. Ito lang naman yan. Bali, ang ginawa ko lang dito sa galing sa scrapan na Bluetooth na to ay ito. Inayos ko lang yung kanyang flexible wire. Tapos, itong battery, ewan ko, nag-replace ako dito nun eh. Kasi nga, medyo alanganin, hindi nagtatagal. 3.7 din yan. Series yung ginawa dyan. Pinagsama yung dalawang 18650, din sineries. Tapos yung control naman dito, yung cellphone charger ang charge, tapos kino-convert na lang module para pumasok yung 3.7. Tapos nag-add ako dito. Ayan, kung mapapansin nyo dito, nag-add ako dito ng socket. Ayan. Para papunta doon. Direkta ko na doon sa dati niyang saksakan ng charging. Ngayon ay okay na. Tsaka ito pala ay meron din siyang mga microphone. Ayan. Walang problema siguro kahit nakaganito na lang siya, hindi na siya nakatayo. Kasi kung nakahigang ganyan, ibig sabihin, hindi na natin may sisiksik yung kanyang microphone. Pero wala namang problema. Itong dating ayan, speaker na yan ay meron naman siyang holder para sa microphone. Ito siya, oh. Ayan. Kaya kahit nakahiga na lang to. Ito siguro, Lodi. Ayan. Ang mangyayari dito ay ganito na lang. Siya nga, ayan.
gaganyan ko na lang siya. Ilalapat ko na lang to. Nabebend naman to eh. Ayan. Pero ito, ipuposition ko dito. Bubutasan ko dito. Yung tweeter siguro, ipapasok ko na lang dito sa taas. O sa kabilang lalagyan ng speaker. Anong tawag dito? Iasawak lang ay tweeter ito yan. Yan. Okay? Pero ito ay working na. Kung ayaw nyo mag-DIY, eh, pwede naman nakaganyan na lang yan. Tapos, kaya lang, yun nga, kung mahamugan yan, matuluan ng tubig, magkakaroon ng problema dito. Maganda rin yung mga class D amplifier eh. Huwag lang maabuso, masusobran sa lakas. Ayun, dun lang kasi sila bumibigay. Kasi nga yung class D amplifier kung minsan yung mga chipset noon ay kung minsan nagkukulang sila sa heatsink. Hindi kagaya ng mga traditional nating amplifier na pwede tayong maglagay o magdagdag ng heatsink doon. Ito yung sinasabi ko, Lodi, oh, yung detached na pindutan niya. Ayan, oh. Ayan, okay na siya, Lodi. Sa mga kasama natin dyan, Lodi, na may mga ganyang klase ng mga Bluetooth speaker na medyo alanganin na, eh, pwede nyo ganyan kung meron kayong sirang ganito na at pwede pa yung speaker. Tapos ito ay gumagana naman, pwede nyo i-attach. Pero sure nyo lang na magkaparehas yung ohms ng speaker para hindi naman kawawa yung amplifier ng ito. Pero pwede naman kahit magkakaiba ng ohms yan. Kung halimbawa, operated ito ng 8 ohms or 4 ohms. Tapos ito ay naka-fix lang siya sa 4 ohms. Pwede naman yon. Kaya nga lang, yung adjustment nyo ng volume. At pagka nahalata nyo iba na yung tunog, eh, huwag nyo na isasagad. Malakas man ang amplifier, mahina ang speaker, pwedeng gamitin. Mahina ang speaker, malakas ang amplifier, or magkabaliktad, pwedeng gamitin yan. Nasa templada nyo na lang yan. Walang masusunog dyan, basta alam nyo yung pagtitimpla ng tamang tunog. Okay, so hanggang dito muna, Lodi. Update ko na lang kayo kung halimbawa mabuo ko na yan. Madali na lang naman gawin to, plastic lang to eh. Ayan, oh. Tastasin mo lang ng panghinang yan. Ipasok mo na to. I-curve mo lang ng konti ito para pumasok dito. O, siya na. Yung patapon na sana na gamit mo, eh, mapapakinabangan mo pa. Okay? So hanggang dito muna, Lodi. Magandang buhay.